topic natin, mani, pangpatalino, para sa inyong puso, para sa diabetes, at kung gusto nyong pumayat. So, specifically, maganda ang nilagang mani or yung binusang mani. Ibig sabihin, roasted peanuts. Kasi yan, walang masyadong oil yung mga yan. Pag naglalaga po kayo ng mani, huwag nyo nang lagyan ng asin. Konting-konti lang. Pwedeng puro tubig kasi meron na siyang taglay na sodium. Napakaganda po ang ating mani. Una sa lahat, nakakabusog ito. Kasi mayaman ito sa protina, fiber, healthy fats. So, matagal matunaw dun sa inyong tiyan. So, pag ganun, kapag matagal matunaw, matagal kang busog. So, mas mabagal din ang pagkain mo. So, mas naiisip ng utak mo na nabubusog ka na. So, hindi ka makakarami. Pero, nabusog ka naman. Kaya nga sinasabi, pwede ito pampapayat or para sa weight loss. Kasi nakita nyo, konti lang ang kanyang calories. Actually, yung 1/4 tasa, mga 116 calories. Ito po kasi babalatan nyo pa eh. Kaya nga maganda siya, matatagalan kayo. So, in the same way, matagal ang pagbabalat nyo, matagal kayong kakain, busog kayo agad, sabayan nyo lamang ng tubig. Tapos, ang maganda pa dito sa ating mani, marami siya. Lahat ng fatty acid na magaganda. Healthy fats, polyunsaturated fatty acid. So, pag sinabing fatty acid, nagpapababa ng risk ng pagtaba. At saka, yung mga nagpapababa rin siya ng yung pangmatagalang sakit katulad ng sakit sa puso, diabetes, at nakita nila, posibleng magpababa ng triglycerides. At itong mga fatty acids na to, maganda sa inyong balat, sa inyong utak, sa inyong puso, at sa inyong immunity. Kaya nga siya tinawag na brain food eh. Habang nag-aaral ka, kailangan malakas din ang immunity nyo. So bagay na bagay to sa mga batang nag-aaral at nagte-test. At maganda din sa inyong heart. So heart-friendly siya talaga. At nakita natin, yung 100 calories ang dami nun, mga 16 na piraso. Actually, so yung 100 grams, more or less, 16 hanggang 20 piraso yan. So, nagpapababa ng calories. Bakit? Sabi nyo, paano siya bababa? Wag naman isang kaldero ang kakainin nyo. Isa o hanggang 2 dakot lang. Kasi, ang maganda dito sa mani, hindi mo to madudurog lahat sa iyong ipin. Hindi ba? Matagal mong inunguya. So, ang mani, para makuha mo yung calories niya, kailangan durog na durog siya. Di ba may mga parts na hindi mo masyadong nadurog? So, yung parts na hindi mo gaanong nadurog, lalabas lang sa inyong dumi. So, usually, nakita nila mga 50 to 75% lang talaga yung na-absorb ng katawan mo. Kasi yun lang yung nadurog. So, ibig sabihin, konti lang talaga yung calories na magagamit mo. Kaya sabi ko nga, 1 hanggang 2 dakot lamang dun sa inyong palad. Pag nga may balat yan, akala mo nga ang dami-dami. Kaya ginagamit rin ito sa mga gustong magpapayat. Yan. Nilagang mani, 116 calories, 1/4 tasa. Yun pong roasted o yung binusang mani, mga 214 calories. So, isama nyo ng kainin yung balat kasi andun po yung fiber, so pampabusog din yon. Tsaka maganda, pag may balat, diba, mabagal kayong kumain. So, mas konti nakakain nyo, inuman nyo lang ng tubig. So, kapag gutom kayo, pwede nyo gawing merienda kasi low calorie siya eh. Sabi ko nga, mga 20 piraso. At alam nyo ba, napaka-nutritious nitong ating mani. Isa to sa mga siksik, liglig ng nutrisyon na pwedeng kainin ng isang tao. Actually, ang English po nito, ground nuts. Kompleto siya. Kaya siya maganda para sa inyong utak. Lahat ho ng vitamin B para sa nerve nandyan. Tapos, yung mga kailangan yung mineral, kompleto siya. Maganda siya. Copper, magnesium, manganese, phosphorus, zinc, iron. Kailangan po ng kababaihan ng iron. Potassium para sa ating heart, may selenium, may calcium. So, ang dami-dami. Lahat ng mga
pangangailangan ninyo nandyan. Tapos, 17% ang protein na makukuha nyo. Sa lahat ng amino acids na kailangan nyo, pwede, bukod pa dun sa selenium and zinc na kailangan natin. So, napakaganda talaga ng inyong mani. So, ayan o, pag sinabing potassium sources, nakasama lagi ang mani. So, pwede yung peanut butter, binusang mani, roasted mani, or nilagang mani. Pinakamaganda po yung nilagang mani kasi walang mantika. Bagay din ang nilagang mani sa mga diabetiko. Bakit? Kasi, tingnan nyo, napakababa ang kanyang glycemic index, 13 or 14. So, pwede itong pang-merienda ng mga diabetic. Sa mga malalaking pag-aaral, yung mga 200,000 na pasyente, katao, yung regular na kumakain ng mani, nakita nila mas mababa yung risk ng pagkakaroon ng heart disease, napapababa yung blood pressure, tsaka maganda yung potassium nito para sa ating heart. Tapos, kaya din maganda sa diabetic kasi meron siyang magnesium, tumutulong mag-control ng blood sugar. So, kaibigan to ng ating mga diabetic. So, ito po, ang dami niya talagang health benefits. Energy kasi nga marami siyang protina. So, yun yung nagbibigay ng energy, protein, tsaka yung carbohydrates. Tsaka sa mga vegetarians, ito, ang kanyang protina, para na siyang itlog at tsaka karne. Ganong kaganda yung mga nakukuha mong proteins bukod pa dun sa mga vitamina at mineral. Maganda sa brain kasi may vitamin E din yan. Maganda sa buto kasi nga pag lumakas yung iyong muscle, mas titibay din yung iyong buto. Maganda sa balat, yung fatty acids niya, maganda sa mata. Sabi ko nga, nagpapababa ng inflammation. So, yung mga chronic diseases, yung sa heart, sa diabetes, mas bumababa yung risk. Diabetic friendly kasi nga glycemic index niya 13 or 14. Maganda din po sa dugo. Bukod pa sa may folate siya. Protection sa heart, protection din sa iba't ibang cancer, katulad din na ng breast cancer. At nakita nila, maganda din sa mga mapababaing risk ng pagkakaroon ng bato sa abdo or gallstone. Kaya maganda, meron din siyang antioxidant, nakakapagbababa ng blood sugar, maganda din sa mga gustong magbuntis kasi meron siyang folate, at sa mga estudyante, nag-aaral, memory, at para sa mga seniors, para laging sharp ang ating brain. So, ang dami-dami. Yung sa cancer, nakita nila kasi meron siyang beta-sitosterol. So, yun yung nakakatulong sa pag-iwas sa cancer. So, ang pinaka-best talaga yung nilagang mani. Tulad siya ng karne, tulad siya ng itlog, kasi may carbohydrates, fats, protina, lahat ng Bs, lahat ng mineral na kailangan nyo. Pwede rin hong gamitin ang peanut oil. So, pang-prito. Kasi kaya niya yung high temperature. Kaya sa ibang bansa, tayo kasi marami tayong coconut oil. Pero sa ibang Asian countries, ginagamit po ang peanut oil kasi maganda rin ang peanut oil. So ngayon, pag magme-merienda kayo, pwede ang binusang mani o yung tinatawag na roasted peanuts. Pero maganda din, nilagang mani. Sa palengke makikita nyo, tabo-tabo. Ilaga lang yon kasi maganda siyang merienda. Gaano karaming mani kakainin? Okay, sabi ko nga, pag ginutom kayo, mga 20 piraso ng mani. So kung sa palad natin, medyo dito, di ba, medyo hukay, isang dakot na tawag dyan. 20 piraso. Kasi pag binalatan mo, isang cup yun, may balat pa eh. So, bilangin mo yung piraso. Mga 20 hanggang, kung 2 dakot, 40 piraso. Sa mga may arthritis daw. Oo. Maganda kasi to pangtanggal nga siya ng mga chronic inflammation o yung mga pamamaga. So, nakakatulong to sa may arthritis. Okay? So, maraming salamat. Naliwanagan tayo tungkol sa nilagang mani.